Sige mga mahal kong Canadians, nabasa kong mga komento ninyo at palagi kayong nagrereklamo kung bakit puro tungkol lang sa nangyayari sa UK at US ang pinag-uusapan ko. At syempre, pinag-uusapan ko rin ang Australia dahil dito ako nakatira. Hindi rin naman ganun kaganda ang sitwasyon sa Canada. Tingnan ninyo si Yasir Qadi, ang pinakamalaking Islamist sa Amerika. Kamakailan lang ay pumunta siya sa Canada at sinabi niya ito. Sinasabi ko sa inyo, masasakop ninyo ang Roma at Persia. Nag-aalala kayo tungkol sa tribung Gatafan. Nag-aalala kayo tungkol sa mga halo-halong tao sa labas. Mapapasa atin ang Yemen. Subhanallah. Ang pangitay na iniisip niya, niya. pinag-uusapan lang niya ang tungkol sa mga Romano at mga Persyano at Yemen na literal, nakatabi lang niya. Ito ang pastol ng kambing na tinatawag na propeta. Hindi nga niya alam na may North America, South America o Australia. Tungkol lang siya sa kilalang mundo, nagsasalita. Ang galing na propeta, ang galing ng pananaw niya. Literal na tungkol lang sa kilalang mundo ang sinasabi niya. Literal na katabi lang niya. At iniisip niyang kamangha-mangha ito. Parang ganun. Inspirasyon ang binibigay niya sa mga sahaba. At sumusumpa ako sa ngalan ni Allah, ang reliyong ito ay aabot sa pinakasilangan at sa Mas maganda sana kung sinabi niya, pinakakanluran. alam mo ba? Makakakita kayo ng bagong mundo. Alam mo ba? Sana sinabi niya, makakakita kayo ng mga bagong mundo, Hilagang Amerika at Timog Amerika. O sana nagbigay siya ng ibang pangalan o kung anuman. Kasing laki yon ng Africa o Australia, isa pang kontinente. Pero wala siyang alam. Ang taong yon, hindi talaga siya propeta. Wala siyang alam. Hindi niya ito inimbento. Kaya sinabi niya, silangan at kanduran. Paano naman ang Hilaga at Timog? Alam mo mga Muslim, dahil inimbento niya ang kalokohang patakaran ng pag-aayuno. Kailangan mong mag-ayuno mula pagsikat hanggang paglubog ng araw. Paano naman sa Norway? Paano sa Iceland? Yung mga Muslim doon, kawawang mga tao, kailangan nilang mag-ayuno ng 3 buwan. Kailangan nilang bumaba sa mas mababang latitude para hindi sila mag-ayuno ng 3 buwan. Mga payaso. Aabot ang bagay na ito saan man umabot ang gabi at araw. Saan man may gabi at araw, mararating ng relihiyong ito ang lugar na iyon. At sinabi niya ito nung ang mga Muslim ay hindi pa man lang maiisip na lampas pa sa Mecca, Kahit si lampas Muhammad pa sa mismo Medina ay at hindi siya. niya maisip ang anumang bagay na lampas sa kilalang mundo. Sinabi niya bawat lungsod sa buong mundo ay magkakaroon ng mga Muslim. Nasaan kayo nakaupo ngayon no mga Muslim? Isa ito sa pinakamalayong rehiyon ng mundo Kahit si mula Muhammad sa ay hindi Mecca. alam ang tungkol sa pag-iral nito. Nasaan kayo nakaupo ngayon? Sa isang lugar, sa isang bayan, sa isang tahanan, walang sinuman ang makaka-imagine sa loob ng 1,000 taon na ang isang masjid ay mapupuno ng 3,000 katao may problema sa parking lot. Alhamdulillah, magandang problema ito. Sino ang makaka-imagine nito? At ito ang realidad sa buong Oo, kaluraning kasi mundo. pinayagan ka nilang pumasok, tanga. Pinayagan ka nilang pumasok. Hinayaan ka nilang gawin yon. At huwag kang mag-alala. Nagbabago na ang pananaw. Tataya sila at sasabihin, oops, pasensya na. Mag-impake ka na. Dalhin mo ang pedophilia at sex slavery mo at lahat. Umalis ka rito, lumayas ka. Ayaw namin ito. Mangyayari to. Kailangan mangyari. Ang bansa mo at lalo na ang lungsod mo ay may natatanging katayuan sa buong kanluraning mundo. Sa Toronto, 10% ng populasyon ay may Muslim na pinagmulan. Diyos ko, kita mo? Kamaanga-maanga, wala talagang ganito sa USA. Sa sarili mong subdivision sa Mississauga, mga 15% ay Muslim. Kailangan may gawin tayo tungkol dito. Kapani-paniwala. Wow! Walang khilafa. Kailangan natin pag-isipang mabuti ito. At sa pagtira natin dito sa Amerika, Canada, Inglaterra, Australia, kayo bilang 10% ng bansang ito, maari, dapat at kailangan ninyong magkaroon ng impluensya. Isa tayo. Fanetta, napahamak ka. Isang umma. At kung ang mga Muslim sa kaluraning mundo ay nagkaisa at naunawaan, mula sa 1.8 bilyong Muslim, tayo lang. Dito sa Amerika, Canada, Australia, Inglaterra, tayo lang. May kakayahan tayong mabago mula sa Tayo isa ang tayo. pagbabago mula sa loob. Nakikita mo ba ang kanilang mga ambisyon? Grupo, isang komunidad. Pareho ang ating mga interes. Kaya ang henerasyong ito ay kailangan tumindig, bumangon at maging matapang na alisin ang mga tanikala. Alisin ang mga tanikala ng demokrasya at sekularismo. Ingnan ninyo ito. Nasa Dearborn, Michigan ito. Ang pangsamba sa mga idolo ay isang anyo ng matinding kamalian. Ang sinumang gumagawa nito ay labis na lumalabag laban kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ang dahilan kung bakit inilalarawan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pagsamba sa mga idolo bilang isang malaking anyo ng zul, isang malaking anyo ng pang-aapi at paglabag laban Wala kay kaming Allah pakialam subhanahu wa sa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mo. Tingnan mo ito. Nasa Dearborn din ito. Ang tawag dito ay hatiin At at sakupin. Sabi ni Allah, nasa arena kayo na nakikipaglaban at ang mga anghel ay saksi sa inyo. Sila ay banal.
Naiintindihan nila ang taktika ng divide and conquer. Paghiwalayin ka nila, kaliwa at kanan, woke at hindi woke. Lahat ng yan ay kalokohan. Alam nila yan. Tayo ang magmamayari ng mundo. Sino mang kumakandidato sa pwesto sa mundo ngayon at ikaw ay may kapangyarihang bumoto, ihaharap mo muna iyan sa imam at sasabihin, gaano kaya kayon ang leader na ito sa aking imam? Pero ganito nila tayo pinupukaw, di ba? Isa lang ang solusyon dito mga pare. Tingnan niyo to. Tingnan niyo itong itim na Kristiyanong pastor. Binanatan niya ang buong city council ng Dearborn na okupado ng mga Muslim. So iyon ang Dearborn. Oo, ganyan ang ginagawa nila sa mga mosque nila. Kaya tingnan niyo itong bayani, itong ginoong ito. Ikinararangal at pribilehiyo ko na maging senior pastor ng 180 Church kung saan dumalaw si Pangulong Donald Trump noong weekend ng kanyang kaarawan. Doon ko nagkaroon ng pagkakataon na ipagdasal ang Pangulo. At sa sandaling yon, sinabi niya sa akin na ako ang magdarasal sa inaugurasyon at ako rin ang magbibigay ng sermon sa muling pagtatalaga. Ang dahilan kung bakit ako narito ngayon ay dahil sa Dearborn. Sa lahat ng inyong kasaganaan at lahat ng inyong nagawa, ang diwa ni Hubbard ay nananatili pa rin sa lungsod na ito. Ang diwa ng rasismo ay nananatili pa rin sa lungsod na ito. Ito ay isang lungsod na umunlad kasabay ng inyong mga mosque at ng inyong tawag sa panalangin. Ngunit ito ay pinasa ng mga kababayan ko. Ang mga itim na tao ang nagpundo sa lahat ng ginagawa ninyo. Minamaliit ninyo kami. Ang inyong mga pulis ay gumagawa ng kawalang katarungan sa amin. At nung pinag-usapan ni Jake Lane si Jesus, siya ay inakteke dahil hindi kayo sakop ng batas ng Amerika. Sakop kayo ng batas ng Sharia. Iyan ang dahilan kung bakit wala kayong inarestong kahit sino. Tumatawa ka pa. 3 henerasyon na kayong rasista sa mismong lungsod na ito. Alam mo yan? Nakita mo na ang mga nangyari dito sa lungsod na ito at ang mga tao ko ang nagpundo sa inyo. Ang mga tao ko ang natiyak na sa inyo ang lahat ng meron kayo ngayon. At dinuduraan nyo kami, hinahamak nyo kami, pero isa lang kayong porsyento ng bansang ito. Hindi tayo isang bansa ng mga Muslim. Isa tayong bansa ng mga Kristiyano. Isa tayong bansa sa ilalim ng Diyos, hindi mahahati. Ang Diyos ng Biblia, ang Diyos ng Panginoong Hesukristo, yan ang Diyos na pinaglilingkuran namin. Gusto kong patunayan mo sa akin na hindi tayo nasa ilalim ng Sharia law. Kondenahin mo ba si Konsehal O'Reilly? Kondenahin mo ba ang Sharia law? Kondenahin mo ba ang Sharia law? Kondenahin mo ba? Alam ko hindi mo gagawin. Kondenahin mo ba ang Sharia law? Abraham, nag-aral ka sa Hillsdale. Tatalikuran mo ba ang Sharia law? Tatalikuran mo ba ang Sharia law? Amerika, nawala na natin ang lungsod na ito. Ito ay isang lungsod na hindi nasakop ng mga batas ng Amerika. Nasa ilalim tayo ng Sharia law at hindi na natin ito papayagan. Sobra na! Tama na! Magaling. Nasaan na yung tanga na mayor ng Dearborn? Sa tingin ko, umalis na siya. Parang nakaupo lang siya kanina. Hindi, sa tingin ko, siya yon. Yon, yung kasuklam-suklam na tao na yon. Tingnan mo ito. Isa pa ito. Gustong-gusto ko ito. Pinatugtog ko ito nung nakaraan. Pero ito, may dagdag na bonus pa para sa'yo. Ngayon, pinapakinggan ko kayong umaakyat dito. Gusto niyong pag-usapan kung paano kayo nagiging tapat at nagsasalita mula sa puso. Wala ni isa sa inyo na umaakyat dito ang nagsasalita ng walang hawak na script. Bawat salita, binabasa. Binabasa lang. Meron kayong alkalde na Yung nagsasabing taong yun. mga Amerikano rin. Itong siraulong ito. Hindi siya pwedeng tanggapin sa Dearborn, Michigan. Kung ayaw niya lipat-bawal ang mga terorista sa pangalan ng isang kalye, may mga miyembro kayo sa board doon na nagtatawanan sa mga Amerikanong mamamayan habang nag-aalala sila tungkol sa batas Sharia at sa mga Muslim na nagsasabing sasaupin nila ang inyong lungsod. Meron pa kayong placard na nagsasabing gagawin namin ang mga bagay na yon sa inyong mga babae. At sinasabi natin, ito ba ay mapayapa? Na kayo ay pumunta rito para bigyan kami ng kapayapaan. Pumunta kayo rito para sakupin kami. Ito na naman ang mga krusada. Talaga bang iniisip ninyo makukuha ninyo ang bansang ito nang hindi nagpapaputok ng baril? Paano naman ito? Paano kung sabihin ng mga mamamayang Amerikano na hindi ninyo ito gagawin? Tatayo kami, sasabihin namin sa inyo, lahat ng narito, ako ay. Mula sa mga kriminal hanggang sa mga normal na tao, mga debutong nagbabasa ng Biblia, mga lola sa lahat ng dako, sabihin sa pagsalakay ng mga Muslim na hindi ito mangyayari dito sa Estados Unidos ng Amerika. Hindi habang may mga Kristiyanong krusadero na nakatayo rito para harangan kayo. Yun lang ang masasabi ko. Pagpalain ka ng Diyos. Magaling. Kaya pala ito ang tinutukoy niya. Si Jake lang ay ilang beses nang inatake ng mga tusong, hinayupak na to sa Dearborn. Tingnan mo siya. Boom. Duwag. Tingnan mo siya. Andyan lang siya naglalakad.
at may duwag na umatake sa kanya. Isa akong bumduwag. Siguro i-blur mo na lang kapag ginawa ko yon. Ito ang sinasabi niya. Sinabi ng maruming alkalde na ito sa mabait na magalang na Amerikanong lalaki na tumutol sa ideyang ipangalan ang isang kalye sa isang kilalang terorista ng Hezbollah. Isang taong konektado sa pagpatay ng mahigit 200 Amerikanong sundalo. Tingnan mo ang reaksyon niya. Ibig kong sabihin, ang Hezbollah, alam mo, silaan ng bomba sa embahada sa Beirut. At maraming Amerikano ang nadamay. Kaya pakiramdam ko ay talagang hindi ito nararapat. Isa kang Islamophobe. Parang may ibig sabihin yan. Bigyan mo ako ng matinong dahilan. Oo, isa akong Islamophobe. At ikaw, gago. Hindi namin hahayaang ipangalan ng mga kalsada sa Amerika sa mga pumatay ng mga sundalong Amerikano. Tumahimik ka. At kahit na dito ka nakatira, gusto kong ipaalam sa iyo bilang alkalde na hindi ka welcome dito. Ang buong komunidad mo ay hindi welcome dito. At sa araw na umalis ka sa lungsod, ay siya ring araw na mapapalunsad ako ng parada para ipagdiwang na umalis ka na sa lungsod. Sa araw na ipadeport ka namin, magdiriwang kami. Dahil hindi ka naniniwala sa pakikisama o pagkakaisa. Ikaw ay isang tao na hindi naniniwala sa pakikisama. Parang nagbubunto ng sisi sa kapwa mo na pareho lang kayo. Walang hiya talagang mga to. Tingnan mo to. Kaya mga pare, wala talagang solusyon dito. Walang pakikisama. Nandito sila para sakupin tayo. Hindi tugma ang Islam sa mga pagpapahalaga ng kanluran. Dumarami sila. Kailangan nating pigilan ito. At kung ilan man ang nandito, kailangan nating gawing malinaw. Nasa ilalim kayo ng mga batas at pagpapahalaga ng kanluran. Sa anumang sandali na hamunin ninyo ang mga pamantayan ng kanluran, kayo ay ipapadeport.